Yo, sa mga parts, may red light mo to. Hello po sa aking mga followers dyan. So yan par, may sasagutin tayo. So bakit raw tayo nag-upgrade? Hindi naman tayo nakikipagkarera or nakikipag-friendly game kung kanino. And then, gusto raw pala ng mabilis na motor, bakit hindi na lang daw big bike yung bilhin para mabilis yung takbo? Umiiyak ka na nga sa gas, bibili ka pa ng big bike. O, diba? So ayun par, di ba sinabi ko sa inyo, hindi porket nag-upgrade tayo, igagamitin natin sa pangkarera. Hindi porket nag-upgrade tayo is racing na. Ay ito, example to sa tropa ko. Ito para yung may-ari to, mabigat. At sabi niya, ay kung makita nyo naman, yung motor niya is mabigat talaga. Sabi niya, nabibitin na siya sa stock power ng motor niya. So, especially kapag angkas niya yung partner niya. Isipin nyo naman, mabigat na sila, mabigat pa yung motor niya. So, yung stock talaga yung motor niya, may hirapan especially sa mga overtaking. O, diba? So, nagsuggest ako sa kanya, bakit hindi ka mag-upgrade? Halimbawa, carb CDI. Diba? O, may pera par. Ayan, 206cc. O, pero siya par, hindi siya mahilig makipagbardagulan sa daan, hindi siya mahilig makipagkarera. Gusto niya lang, malakas yung motor niya. O, diba? Hindi porket nag-upgrade guys, gagamitin mo na sa pangkarera. Oh, 'di ba? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko o pinupunto ko? 'Di ba? Ako par, nag-upgrade naman ako, kasi 'yun yung passion ko, 'yun yung gusto ko. Gusto ko malakas yung motor ko. Pero hindi naman siyempre maitatanggi na gusto ko rin naman siyempre na isusubok yung motor ko. Pero ang pinaka-importante diyan, depende yan sa inyo kung paano yung gamitin yung upgrade ng motor mo. Hindi porket nag-upgrade kayo, i-required na makipag-racing kayo sa daan. Kasi par, wala nang kailangan patunayan pa yung motor na to par. Talaga mabilis siyang par. 'Di ba? Especially yung mga upgraded na motor natin. Kahit saan mo itatapat yan par ng mga 150cc, especially kapag walang upgrade, talaga par mabilis yan. Ano? So di na natin kailangan patunayan pa na mabilis yan, kasi po talagang mabilis yan. Ano? Depende yan kung saan yung gagamitin yung upgrade nyo. Hindi porket nag-upgrade kayo is required na makipag-racing kayo kung kani-kanino sa daan. Ako, nakita nyo ba ako nakipagbardagulan sa daan araw-araw? Hindi, di ba? So nagbibigay lang ako sa inyo ng tutorial para mapalakas yung motor nyo. Pero depende na sa inyo kung saan nyo gagamitin yung upgrade ninyo. Di ba? So pagdating naman sa usapang big bike, bakit par? Kapag ka naka big bike ka na ba, allowed ka na magpatakbo ng mabilis sa public road? Sige nga, ilatag mo nga yung batas na pwede ka magpatakbo ng more than 100 kph sa public road kapag ka naka big bike ka na. Walang sino man sa atin ang allowed magpatakbo ng mabilis. Only government vehicle lang ang pwede during emergency. Pero susunod ba? Sige nga. Oh, 'di ba? Dito pa lang sa mga rider nahihirapan ka na sa gas, umiiyak ka na. Gusto pa mo ng big bike, triple ang gas nun. Triple ang maintenance nun. 'Di ba? 'Di ba? Yung sinasabi ko sa inyo pare, 'di ba? So hindi porket nag-upgrade tayo, magiging kamuti na tayo sa daan, magkikipagbardagulan na tayo. Wala na kailangan patunayan pa si rider para mabilis at mabilis yan. Especially kapag upgraded yung motor nyo. Kasi yung power ng upgrade nyo, magagamit nyo ng pandili. Diba? Sa overtaking, palagi kang may angkas, sa mga paakyat. Yan. Di ba? Oh, tulad nito, example na to sa katropa natin. Nag-upgrade siya kasi nahihinaan na siya sa stock power ng motor niya. Kasi may angkas siya, mabigat yung motor niya. Siyempre, mabigat sila. Diba? Kasi kung stock lang talaga, mahirap. Diba? Especially pag overtaking, nabibitin yung power ng motor natin. So, ayan para, malinaw yan. Hindi porket nag-upgrade ka, karera na agad. Depende yan kung gaano ka kakamote sa daan. Right?